So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga guys. Alam nyo, natatawa na lang talaga ako dito, no? Sa kampo nila Duterte, kung ano-ano na lang yung pakulo. Hindi kasi nag-click yung hakbang ng maisog nila, kaya ngayon, dito na naman sila sa kanilang bulok na estratehiya, which is ano ba? Yung bulok Mima na estratehiya nila. Eh di walang iba kundi yung paawa effect. 'Di ba? Pansin niyo yun, guys. So ngayon, merong post itong si Bongo, and kung makikita niyo dito flash na lang natin. Kung makikita niyo sa kanyang post, it's a very normal post kung titingnan ninyo, wala talagang anomalya, pero if we look into a bigger picture, makikita niyo talaga diyan, guys, na nagpapagain sila ng sympathy. Yes! Oo guys, kaya nga sinasabi ko sa inyo, wag na wag kayong magpapabudol. Nabudol na nga tayo sa sinabing change is coming daw. 'Di ba? Papalapit na daw ang pagbabago. 'Di ba tinugtog na yan noon ni Digong? Tapos ngayon tutugtugin ulit ni Sara Duterte na in the first place, meron bang nangyari sa sinasabi nilang change is coming? Diba wala naman talagang nangyari dahil ang nangyari ay puro pambubudol lang. Talagang nilimas yung pera ng kaban ng bayan. Yun yung totoo dyan, guys. Anyway, basahin natin itong post ni Bongo. Sabi ni Bongo, alive and eating. Yan ang sagot ni Senator Bongo sa mga kumakalat na fake news ngayon ukol sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Which is, alam ko na sila-sila din naman yung nagmamind condition yan na... Kasi in the first place, guys, mayroon bang kakalat na video kung hindi din nanggaling sa kanila yung si Digong, yung nagkakasakit, 'di ba? Yung nagpa-check up doon sa Singapore, tapos yung iika-ika na paglakad ni Digong, 'di ba? Yung halos hindi na siya makalakad, 'di ba? Sa kanila din galing yung mga post na yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, magaling silang maglaro ng politika, pero mas magaling tayong mag-analyze. 'Di ba? Kung magaling silang mag-mind conditioning, magaling naman po tayong man-debunk ng kanilang mga pautot. So alam nyo naman, guys, no, yung mga mamamayang Pilipino is likas talaga na mababait, likas po talaga na maunawain, likas na mapagpatawad. 'Di ba? So ganun kasi yung yung ugali nating mga Pilipino na kahit gaano kalalim yung ginawa sa yung mali, as long as parang nag-a-approach ng pagpapatawad, yung kala mo sincere, 'di ba? Kasi mukhang sincere naman talaga yung paghingi ng pasensya. May mga ganong klaseng Pinoy Tapos pag nakuha na yung loob mo, okay na, backstab na naman. Pero yung mga mamamayang Pilipino talaga is likas po talaga na maunawain, mababait. So, ginagamit po nila Duterte yung weakness ng mga Pilipino para po sa kanilang hidden agenda. Ano yung hidden agenda nila? Kumuha ng sympathy para makapag-gain ng simpatsya itong sila Duterte. Yun naman talaga O, tingnan nyo itong unang picture. O, nakikita nyo yan? Itong si Digong, kumakain ko, no? O, ganyan. 'Di ba? Yan yung picture ni Digong kumakain ko, no? O, pasimpleng kumakain. Pero hindi natin alam, sa likod ng picture na yan, ang dami palang mga nakahandang pagkain, ang dami palang mga nakahandang dessert. Kasi ganyan po sila 'Di ba? Yung pinapalabas nila na they are simple person, napaka-humble. Napaka-humble nga naman talaga, guys. Biruin mo, nangungulimbat 125 million, 11 days lang. Ang humble nun 'Di ba yung simpleng simpleng kabi lang, akin na to, 125M, tapos inubos within 11 days, 'di ba? So, alam nyo, Bongo, sa totoo lang naman, dala na kami sa mga ganyang klaseng pautot ninyo. Hindi na yan umi-effect sa amin. Wala na yan. Panis na yan. Kaya kung iniisip ninyo na ito, makakapag-benefits kayo sa mga paawa effect nyo, lose-lose niyo. Wala na yan. Kasi gising na at mulat na yung mamamayang Pilipino. At beside, guys, isipin nyo, hindi din naman talaga nila pwedeng
ipakita sa mga Filipino na nanghihina na si Digong. Kasi pag nanghihina na si Digong, syempre, di ba, alam nyo naman, madaming natutuwa. Pero if we look into a bigger picture again, yung capture nun, guys, pag nanghihina si Digong, it means mahina na din yung kanilang kampo. Kaya, kahit mahina na yung matanda, kasi syempre nasa edad na itong si Digong, kailangan niya pa ding magtrabaho, kailangan niya pa ding mamulitika. Bakit? Kasi wala din namang maasahan kay Sara, wala din namang maasahan kay Baste, wala ding maasahan kay Pulong. 'Di ba? Walang maasahan kay Bongo, walang maasahan kay Bato. So ang nagmamandato lang sa kanila si Duterte. Kasi si Duterte lang naman yung may lakas ng loob. Oh, guys, aminin. Sino si Sara Duterte kung wala si Rodrigo Roa Duterte? Sino sila ngayon? 'Di ba wala? Sino si Go kung wala si Digong? Sino si Bato kung wala si Digong? Kaya hindi din nila pwedeng ipakita na nangihina na itong si Digong. Pero we all know na nangihina na yung matanda kasi kung makikita nyo sa mga picture nga naman talaga, 'di ba? Kung magsalita siya, kakaiba na, iika-ika na maglakad. Meron tayong video nun, guys, yung iba na yung niya, yung klase ng paglalakad ni Digong. O, ito panood ko sa inyo, ha. Panood ko sa inyo. Yan, o. Diba? Yan, o. O, tingnan nyo. Tignan nyo maglakad. Pero, lilinawin ko ulit, guys, kahit matanda na itong si former President Duterte, isipin nyo na lang, sinabi noon ni Digong, pwede itong another political strategy din. Kasi matataas yung pagiging double standard ng mga yan, eh. 'Di ba? Sasabihin malakas pero may sakit. Sasabihin ika-ika maglakad, sasabihin malakas. 'Di ba? Ganun sila, eh. So mataas yung pagiging double standard ng mga yan. Anyway, pwede pong dalawa yung benefits nito sa kanila. Sasabihin nila Go, kasi syempre magaling to sila sa politika, 'di ba? Sasabihin ni Go na malakas pa si Duterte. Pero pinapakita ni Duterte na nangihina na siya. So, sa pamamagitan ng pagsabi ni Go na malakas itong si Duterte, makakapag-benefit sila. Dahil unang-una, syempre, walang matutuwa na kalaban dyan. Besides, kung malakas si Digong, malakas din ang pwersa nila. Pero yung pinapakita ni Digong na hinang-hina na siya, yung weak na yung kanyang paglalakad, pwede ding makapag-benefits kay Duterte. Kasi sasabihin, kahit matanda na, gusto pa din tumulong para sa ating bayan, pwedeng magkaroon ng benefits. Pero itong kanyang pag-iika-ika na paglalakad, pwede ding merong merong secret. Alam niyo yun, guys, kasi diba si Gloria naka-collar, naka-wheelchair, pero nung malinis na ang kanyang pangalan, diba, nakita niyo naman, wala nang collar sa liig, hindi na naka-wheelchair. Diba? Tsaka si Enrile nga, 100 years old. Hindi naman ganyan maglakad, tapos siya ganyan. Diba? So, merong mga hidden agenda yung kanilang mga pinapakita. Kaya wag kayong magpapaniwala, mga minamahal. Pagbasihan nyo na lang yung track record nila. Kasi doon tayo makakasigurado na ganito yung klase ng pagsisilbi nila as a public servant dito sa ating bayan. Wag kayo yung magpabudol sa, still alive and eating, tapos humble na picture. Iika-ika maglakad na ko. Kinukuha lang nila yung simpatsya ninyo. Tapos kayo naman, oto-oto, Duterte ulit, Duterte, diba? Ganyan yung estratehiya nila. Alam natin yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, dapat maging masisid tayo sa pag-analyze ng mga bagay-bagay. Anyway, yun lamang po, guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.